Puerto Princesa, Lipunan at Kultura. Ang lipunan ay isang estado kung saan ang mga tao ay sama-samang naninirahan sa isang partikular na lugar na may kakaibang kultura at paniniwala at kung saan ang mga tao ay magkakaunay. Ang halimbawa nito ay ang lungsod ng Puerto Princesa o kilala rin bilang a city in a forest. Ano nga ba ang lagay o itsura ng Puerto Princesa noon? Kami ay nagtanong-tanong sa mga nakatatanda. Ang Puerto Princesa noon ay hindi sing ganda kaysa ngayon dahil ang Puerto Princesa noon ay marumi, medyo kukunti ang tao, tapos hindi masyadong masaya. Kumpara sa ngayon na City of the Living God, maraming tao dahil alam ng mga tao, kilala na ito sa mundo. Sinasabing ang Puerto Princesa ay tahimik, masaya, maraming tao at sentro ng turismo. Ang Puerto Princesa noon, puros kakawian pa lang, puros akasya, wala kang makitang building na malalaki. Pagsapit ng mga 80s, yun ang nagsimula na dahan-dahan na marami nagpatayo ng matataas sa building. Ang kalsada, simentado na, at saka mayroon ng barko, mayroon ng aeroplano bumibiyahe. Bukid lang siya, baryo na may mga puno pa, hindi maganda ang mga bakod, may mga bakod pambuho, hindi maganda tingnan. Opo. Pangit pa siya. Pero ngayon malaki na ang pinagpapalala. Pwede nung mag-high school na ako, doon ako sa bayan nag-aral. Yung palingki, para lang pa yan, isang barangay na simple lang yung mga bahay. Hanggang dito sa may papuntang Palawanay, marami pang kahoy yan nung araw yan dyan. Pati yan sa may kinapupistuhan noong kan ngayon, isisisi. Diyan kami namumulot ng mga tain ng baka na naapuno namin sa subject namin sa agriculture. Diyan kami namumulot ng tain ng baka. Pa yan, may mga kahoy pa yan noong araw. Dahil dito sa papunta na sa May Junction, wala pang ganong bayan dyan. Kaya sentro ng bayan, mag-umpisa dyan sa May Pier. Papunta ng Cathedral hanggang dyan sa Junction, yan na naman maraming bahay pa noon. Ilan-ilan lang pa yung magagandang bahay dyan noon, mga simple pa lang. Nung mag-college na ako, doon ako nagbago ang Puerto. Lalo na yung from municipality, naging syudad na ang Puerto Princesa, doon ako gusto yung nag-develop yung Puerto. Hanggang sa ngayon, napakabilis ng development ng Puerto, papunta na dito sa northbound ang development. Medyo naiwan na ngayon ang sentro, ang tinatawag natin noong poblasyon ng Puerto Princesa. Medyo napabayaan na, nandito na ngayon ang development, nakasentro sa papunta na ng north saka ng south. Kaya napakabilis ng development ng Puerto ngayon, napakarami na ng tao. Noon ang tao halos magkakakilala eh. Ngayon halos bihira mo naman ako na hindi mo makilala yung mga kasama mo na dahil sa dami na ng tao. Lalo na rito sa taga-Irawan, dati 13 kilometers sa layo niya, ngayon ganda ng konti yung highways natin, naging Irawan, naging pa na lang.
11 kilometers na bawasan ng 2 kilometro. Nung magkaroon na ng barangay sa Itangirawan dyan na nagkaroon na napakaraming tao. Hanggang sa ngayon, napakalaki na pagbabago na ng puerto. Kaya lang tinatawag natin yung development council, hindi na natin mapipigilan. Dami na pumapasok na ibang tao. Ano naman ang pahayag ng mga mas nakababata tungkol sa Puerto Princesa ngayon? Ngayon, maunlad na, may mga malls na tayo, magtatayo ba ng SM. Pero medyo may problema kasi sa pagdami ng infrastructures, tapos madami rin yung tao, medyo dahil isa lang tayo, ang daming population, traffic, marami ng vehicles, kulang tayo sa daan. So, kailangan ng improvement para doon. Ayun lang naman, so far. Meron tayong development na nakikita. Especially nung bata pa ako, wala talagang mall dati. As in, NC lang. Tapos, Unitap, bigla nagkaroon ng Unitap. And then, Robinson na. So, marami na tayong mga developments ngayon. Ang Puerto Princesa po sa ngayon ay highly urbanized na po siya. And meron na po tayong magagandang at mga bagong buildings, di lamang mga malls, pati mga hotels. Tapos, para sa akin po, mas umi-improve na rin po yung economy ng Puerto Princesa kasi nga po dahil sa patuloy na pagdami ng mga establishments dito na nakaka-contribute naman din po syempre sa atin sa economy natin. At saka, kung ikukumpara po natin to siya sa Manila, parang nakikipagsabayan na rin po tayo. Pero parang mini Manila po tayong sa ngayon. Nakikipagsabayan na tayo sa Manila kasi kung ang Manila may Robinsons, tayo meron na rin Robinsons. Nagpapatayo na rin tayo na sinisimulan na rin yung SM. Kaya yun po, parang hindi pa pahuli ang Puerto Princesa sa ngayon. Okay, pagdating naman sa pagbabago sa society dito sa Puerto Princesa, maraming nagbago sa iba't ibang aspeto sa pag-alaga ng environment, sa mga establishments, sa mga krimen-krimen. So, una muna, yun nga, dahil city na forest ang Puerto Princesa, ang nagbago doon is yung ilang parts ng land ng Puerto Princesa na convert na siya into malalaking establishments na dati nung bata ka lang nakita mo lang puro puno yan dyan, pero ngayon nakikita mo na marami ng natataas na buildings. Tapos naman pagdating naman dun sa humanity ng Puerto Princesa, ayun nga, marami ng krimen kumpara dati. Ngayon, katulad ngayon, mag-e-election, tawag dito, yung maraming political issues na noon naman hindi naman ganito kalala yung klase ng politika na meron dito. Na tama lang na yung ngayon ang sobrang rivalry na meron pang nagpapatayan dun sa between different mga supporters between different sides, nagpapatayan na katulad nun pa doon may pinatay na naman ng mga taga ganito ganyan may patayan na, tapos masyado ng tawag dito, basta mararahas na sila lahat, tapos hindi na safe yung Puerto Princesa kasi ang daming mga magnanakaw, tapos parang yung batas walang ngipin, tapos yung drugs, grabe na yung drugs, talamak na yung drugs dito sa mga kabataan dito na hindi ko alam kung sinong nagpapakalat. Basta yun, maraming pagbabago, siguro yung mga bit-bit din ng ibang taong lumilipat dito, yung iba. Tapos ngayon, sobrang dami ng turistang mga lumilipat dito, halos mga foreigners yung nag-occupy ng mga lupa, binibili nila gano'n. So, yun yung mga iba't ibang nagbago dito sa Puerto Princesa. Pati yung mga tao nagbago dito. Malaki yung naging impact ng project ng city government, lalo na sa infrastructure. Kasi mas marami silang mga roads na napaganda nila. So, para sa akin, mas na-lessen yung traffic, saka na mas naging efficient yung pagdadrive ng lalo sa akin mga estudyante, syempre iwas din. Yun. Saka ngayon, Puerto Princesa ngayon, yung positive lang na nakikita ko ngayon maganda. Yung project ngayon ng international airport. So, malaking yun. Kasi din sa bawat mamamayan ng Puerto.
mas maraming turista, mas maraming magkakaroon ng trabaho, mas maraming kikita, saka basta maraming segregation na rin yan. So yun yung negative positive. Sana mas maano pa, ma-improve pa. Sa atin natin siguro dito dahil sa urbanization na nangyari, yung impact ng sobrang bilis na pag-urbanize ng Palawan, parang nahirapan mag-cope yung gobyerno. Kasi naniniwala ka nahirapan mag-cope yung gobyerno sa tulog sa aspect. Masabi natin na yung nangyari sa amin is nagpapasok ng mga mga officer. Nagkaroon ng mga pagkakataon na nagkaroon ng mga power shortage. At kahit before pa nun, talaga nagkakaroon ng brownout, nagkakaroon ng power shortage. Parang biglaan lang yung electricity na pumasok ng nagpapalit na yung gano'n. Pero nakakope up namin yung government doon. Sa aming pagtatanong, ang mga datos ay halos pare-pareho lamang. Noon daw, ang puerto ay hindi pa maunlad. Ito'y simple lamang. Hindi pa ito kilala. Ang Puerto Princesa ay tahimik pang lungsod. Wala pang krimen. Lahat ay matiwasay. Wala pang matataas na gusali at ang mga daan ay hindi pa sementado. Ang mga naninirahan rito ay kakaunti pa lamang. Ngunit ang pagbabago nga naman ay hindi may iwasan. Hindi rin nagtagal, ang Puerto Princesa ay umunlad din. Nakilala rin. Ngayon ay marami na ito matataas na gusali, establishmento, at mga mall. Ang mga daan nito ay sementado na at marami na rin mga sasakyan. Dumami na rin ang mga naninirahan dito. Ano nga ba ang kultura? Ang kultura ay pangkalahatang paraan ng pamumuhay ng isang tao at ng bawat miyembro ng komunidad. Nasasaklaw nito ang lingwahe, paniniwala, moral, pati na rin ang mga batas, mga nakasanayan, paraan ng pananamit at mga institusyon. Ano nga ba ang kultura ng mga taga Puerto Princesa pagdating sa aspeto ng pananamit noon? Anong araw, simple lang yung mga pananamit. Pero ikumpara sa ngayon, mas complicated in terms of dahil kung sisimba ka na ngayon, pwede kang naka-short. Pero nung araw, hindi pinapansin yun dahil hindi accepted. Hindi acceptable sa syudad. Pero ngayon, maglakad ka, mag-attend ka ng party, iba naka-short na. At mahabang mahaba ang laylayan ng mga pantalon at mga gamit ng babae, long sleeve. Pero as kumpara mo sa ngayon, talagang sabi nga natin, pwede na the best in the West. Noon, ang mga pananamit dito, lalo ng kababaihan, lalo na pagpasok ng simbahan, ang mga damit mahaba. Ang mga matatanda, ang mga lalaki, naka-long sleeve. Panahon ng pagsapit ng mga 80s, papasok sa simbahan, ang mga kababaihan, naka-abandani na, naka-short pa. Ang mga lalaki naman nakasando, tapos maingay pa sa loob ng simbahan. Ang pananamit noon, mga parang mga nanguna pa, okay lang. Hindi pa kayo social na mga tao dito ngayon, kumpara sa noon. Po. Mga pampas, simple lang. Mga patadyong po. Patidyo, mayroon dyan, mga nanay-nanay, kimuna pa, hindi na mga ganitong ayos. Ay, pananamit no, simple lang. Meron pa yung tinatawag na yung malapad yung laylayan ng pantalon. Ano ba ang tawag doon?
pananamit lang noon. Hindi pa kasi gaanong mga noon. Wala pa nga mga uso-uso ng pananamit. Simple lang. Ngayon, medyo modern. Kung nakaraan, di ba, mga loose na damit, loose shirts, tapos yung mga pants hindi masyadong fitted. Ngayon naman, kung ang babae nagsi-skinny jeans, hindi lang babae, pati yung mga lalaki nagsi-skinny jeans na rin. Nag-zip na pantalon na rin. Tapos, medyo konti lang naman, may pagka-decorated na tayo konti dito sa Puerto Princesa. Kung sa sistema naman ng pananamit, sa tingin ko wala naman masyadong pinagbago dahil nung kabataan ako, ganun din, nung bata-bata pa ako, ganun din yung way ng pananamit ng mga tao. Jeans, ganun. Kapag sa babae naman, nakapalda minsan, minsan nakapantalon din. Para sa akin, yung mga nasa lower class, hindi masyado siyempre kasi nasa t-shirt lang, shorts, tapos jeans, tapos yung middle class naman, medyo formal-formal. Minsan, puro karamihan talaga jeans, tsaka t-shirt. Okay, yung way ng pananamit ng mga Palawenyo ngayon dito sa Puerto Princesa is yun nga, katulad ng sabi ng iba, na siya, mas liberated na or nakikigaya na rin sila dun sa mga taga Manila. Pag pupunta ka sa Manila, parang dito sa puerto, yung puerto nagiging mini Manila na rin pagdating sa pananamit ng mga babae at lalaki. Kasi yung mga fashion dun sa Manila is ina-adapt din ng mga tao dito na pumupunta dito or nakikiuso lang talaga sila. Yun na, mas mga sexy, mas mga mapoporma, makukulay, and whatsoever na klase yung mga damit nila ngayon. Yun. Ayun, nagkulang sa tela. Hindi sa lang, yung sa akin kasi, yun rin parang sa mga kabataan ngayon, parang kasi lahat tayo dumaan ng pagkabata, lahat tayo dumaan sa pagka-teenager. Yung sinusuot nila yung mga damit na yun yung in sa ngayon. So, yun yung isa sa masasabi ko sa pananamit naman ay basically, pangit talaga minsan tignan mo sa mga babae na sabi nila na gusto nilang i-respeto sila or something like that, pero yung sinusuot nila ay masyadong maikli or masyadong revealing. Hindi ka wag na natin gawin yung term kasi baka ma-offend. So yun. So, masyadong revealing and everything. So, kasi sinusot nila yung mga bagay na in ngayon at hindi ko naman sila kasi yung mga panahon na yun sila yung mga identity crisis, ganun din minsan tayo minsan na may edad na tayo ay sumasabay tayo sa uso. So, yun yung aking point of view doon. Sumasabay kasi sila sa uso kaya yun yung sumusot sila ng mga revealing na mga damit or mga damit na local. Yung sabi nga nila, di ba, na kung ano meron ka, ilabas mo. Yun yung inaano nila, yung sinasabi nila. Pero para sa akin, hindi sapat yun. Dapat yung kung anong meron ka, dapat itago mo na lahat. Sa future husband or future wife mo, individual. Yung sa akin. So basically guys, yung gusto mo bang sabihin ay kung anong meron ka, Hindi, I mean, sa pananamit. yun nga. Yung kung anong meron ka, alagaan mo ito, ingatan mo ito. Ingatan mo. Huwag mong sa mga tao. Sa akin naman, pagdating siguro sa pananamit, ngayong panahon, generation, 21st century. 21st century. So, sa atin, sa generation natin ngayon, siguro masasabi natin, mas naging artistic na yung mga designer natin sa pag-design ng pananamit sa damit natin. So, basically siguro, yung iba siguro, dala na rin siguro ng pakikiuso. Kunyari ngayon, 2016 o 2015, ito ilalabas sa mga designer na ganito yung mga usong damit. So, yung mga producers ng mga damit natin, yun yung susundin nilang style ng damit. So, yung iba, yung katulad sa atin, na tayo sa social media, marami tayo nakikita ang mga ganitong damit. So, para makiin, sabay sa uso,
siyempre, ganito yung bibili nating style ng damit para sabihin, uy, yun ka, ganito, ganyan. So, basically siguro yun yung naging media ng pananamit ng mga tao ngayon. So, pagdating naman siguro sa lalaki, paano, papitan, siguro, pag bastonan ngayon yung yung mga in ngayon, baston. Mga jogger Pants yan. So ngayon, jogger pants. Makikita mo naman sa amin ngayon. Hindi ko kami naka-jogger pants. Mga 1980s pa po to. So po Levi's, so maong na maong. Kaya ganun siguro sa pananamit ng pagdating sa lalaki muna. Mas maganda pa rin siguro para sa akin yung malinis ka lang tingnan, okay naman, wala namang problema kung nagiging ka o hindi. Sa pa rin yan, mababasehan pa rin sa pagdala ng tao. Sa kung paano ka magdala ng damit, kung paano ka importante naman malinis sa'yo tignan eh. Hindi naman hindi nakakaya sa paningin ng tao. So pagdating naman sa babae, siguro ngayon yung pananamit ng babae ngayon, 21st century. Ngayon talaga, mainit kasi kaya siguro dala na ng initan siguro Paiklian na. So, kaming mga lalaki. Isang malaking yun hindi na po kami mag-comment doon kung malaking So, diba? natural lang siguro yun, common na lang pero siguro ngayon dala na rin ng paikiin siguro. May tanong lang ako. Ba't sa Robinson na lamig-lamig traffic light hindi naman to? Hindi natin masasabi kasi dala na rin ng siguro ito, barkada. Dala na ng mundo yan. Bento, suot sila. Wala nga naman ako, magsuot ako ng pagkababang palda, tapos mga tropa ko, siyempre, maikiin din ako. Pero negative side lang, para sa akin, ayoko ng sobrang ikli talaga, masyadong yan. Na-grab ng attention. Na-grab ng attention, lalo na ng mga lalaki, hindi talaga maiwasan. Yung eye-catcher na mga damit, yung pabakatan, gusto yung bakat talaga lahat. Kundi, gano'n. Mas maganda pa rin yung para sa amin yung pagiging conservative, mas nakaka-attract pa rin. Maganda yung okay lang. Basta malinis lang talaga tignan. Hindi yung malinis na tignan, dolog sa may damit mo. Yung lang din, may style ka rin, sinasabi. Pero para sa amin yun lang. May dadagdag ko siguro dyan yung kasi di ba yung uso-uso ngayon yung mga paging Korean? K-pop, yan mga So, binabati namin yung Running Man. So po, ganito po yan. So, sa akin lang personally, yung opinion ko dyan sa fashion, pananamit, kasi yung sa mga ganun, ginagaya kasi ito ng mga kabataan ngayon, ginagaya ito ng henerasyon ko, ng henerasyon na sumunod sa akin. So, masasabi ko dyan, maganda sa kanila tignan kasi yung iba malinis. Pero kasi, mga Kaiser po ba? Bakit mo ba sa kanya na mag-K-pop na damit? So, di ba, hindi naman, no against guys. Pero yun po, di ba? So, ibagay rin, maganda rin sana siya kung ibabagay siya sa yun yung opinion ko. So, sana ibagay rin sa tao. Ha? So, yun, ibagay rin siya sa tao, yung ako pa, meron pa ako sa isa-isay natin yung mga style ng umuso ngayong generation natin. Sino familiar kayo sa Jeje style, Jejemon, yan. Mga Jejemon, mga Jeje Cup, mga gantong Jeje Cup. Tapos, malalaking damit. Yung mga pantalon, mga kulay, matitingkad na kulay, orange, red, yan. Yung mga umuso dati. Ngayon, ano pa ba? Yung ina-in ngayon, yung pambansa sapatos. Supra. Dati. Supra. Jejemon. Ngayon, ano ba ngayon? Jagger. Pero pangalawang style, yung naiin talaga ngayon, K-pop style. O pamilya naman sa K-pop style. Yun naman niya yung pabastonan, paiklian, tapos basta alam niyo na yan. Ano ba? Yung siyempre di mawala yung mga ano ba? Ano ka bang naisip na style? Siguro yung conservative type, yan. Siguro. May mga ganyan pa rin naman siguro sa panahon natin ngayon.
may sarili silang style lang ng pananamit, hindi sila nakikita sa kung ano man yung nakikita nila. May sarili silang style. Masaya sila kung ano yung style nila na ano. But some of them, thankful tayo na Christian sila. Na pinipreserve talaga nila yung value nila para sa para sa mga Mula sa aming mga nakalap, ang pananamit noon, lalo na sa mga kababaihan ay mahahaba. Konserbatibong klase ang pananamit, ganun din sa mga kalalakihan. Nakakimono at mahabang patadyong lamang ang mga suot ng babae. At ang mga kalalakihan ay mga barong o mga damit na may mahabang manggas na abot hanggang sa pulso ng kanilang mga kamay. Simple lang ang mga pananamit noon. Ngayon naman ay kakaiba na at ito'y sobrang komplikado. Maikli at tila ba naubusan na ng tela. Ang mga kababaihan ay nagsusuot na ng pantalon at bihira na may makita kang nakapalda. Sobrang haba ang pananamit noon, ngunit ngayon ay sobrang ikli na. Ang pananamit ngayon ay halo-halo na at ito'y kakaiba.